Webes na naman at kumusta kayo mga ka-BHW Me? So ngayon ay ang second episode natin sa ating second season ng BHW Me. Kumusta ka, Ma'am Noel? Ayan, of course, Doc. Gina G pa din ako. Ikaw ba, Doc? Kumusta ka naman? Yes, syempre Gina G ako at syempre excited ako sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Ayan, so this is another day, another opportunity to be healthy. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, BHW Me, be healthy with me. Ayan. Last week, Ma'am Noel, no? Ang ganda nung napag-usapan natin. Napag-usapan natin yung blood program. Yes. Pero doon sa introduction natin, minention na rin natin yung Webes na naman at kumusta kayo mga ka-BHW Me? So ngayon ay ang second episode natin sa ating second season ng BHW Me. Kumusta ka, Ma'am Noel? Ayan, of course, Doc. Gina G pa din ako. Ikaw ba, Doc? Kumusta ka naman? Yes, syempre Gina G ako at syempre excited ako sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Ayan, so this is another day, another opportunity to be healthy. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, BHW Me, be healthy with me. Ayan. Last week, Ma'am Noel, no? Ang ganda nung napag-usapan natin. Napag-usapan natin yung blood program. Yes. Pero doon sa introduction natin, minention na rin natin yung iba't ibang mga activities na ginawa natin in the past. Kasama na dyan yung World Immunization Week natin na celebration. No? So, this week, pag-uusapan natin, palalalimin natin lalo yung ating mga usapin or yung mga topics natin patungkol sa bakunahan or sa immunization. Tama ka dyan, Doc. So para bigyan po tayo ng mas malinaw na ideya sa gusto nating ma-achieve na herd immunity, makakasama po natin ngayon si Dr. Ana Linda Belien, isang infectious disease specialist mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ayan. Good afternoon po, Doktora. Yes. Good afternoon po, Doc. Ayan. So maraming salamat po. Napaka-busy ng schedule ni Doktora pero we really appreciate na pinagbigyan tayo ngayon. Siyempre para mabigyan tayo ng dagdag na kaalaman, mga bagong impormasyon and hopefully kung meron silang mga maling pagkakaalam tungkol sa bakuna, makorek natin yan ngayon sa episode na to. So, Ma'am Noel, siguro umpisahan na natin yung ating tanungan. Ayan. Para sa unang tanong po, Doc, ano po ba yung bakuna? Okay, good afternoon sa lahat ng nanonood. Ang bakuna ay isa siyang parang chemical, not really chemical, pero isa siyang paraan para magkaroon tayo ng protection sa mga sakit, especially sa mga nakakahawang sakit. No? So, usually, elaborate ko lang ha. Usually, yung bakuna, ang laman niyan, it's either yung mismong virus na nagkakos ng sakit na parang pinatulog or pinatay, or pwede naman siyang live, yung buhay pa siya na merkobyo na nilalagay sa bakuna, para pag inintroduce sa katawan, magde-develop tayo ng panlaban sa sakit. So, yung bakuna, yun yung pamamaraan na pag nilagay po sa atin, Doktora, tama po ba? Tuturuan niyo yung katawan natin gumawa ng panlaban. Yun yung sinasabing antibody. Antibodies. Ayan. So, ngayon, Dok, since usapin na natin yung sa antibody, bakit po ba kailangan, Dok, magpabakuna ng ating mga kababayan? Kasi yung bakuna, importante talaga yan dahil nga, sabi ko kanina, karamihan ng bakuna is dahil sa para ma-protectionan tayo against dun sa mga sakit na nakakahawa. No? So, kung hindi tayo magpapabakuna, kung mayroong isang sakit na nakakahawa, halos lahat ng taong hindi pa nagkasakit ng ganon, mahahawaan. So, importante siya para ma-protectionan tayo na hindi tayo magkasakit, especially kung ang isang tao may mga comorbidities, no? O kaya matanda na, o kaya sobrang bata, pwede sila kasing mas malala yung sakit pag nagkasakit sila.
So talagang kailangan natin yung bakuna, Ma'am Noel. Kasi kapag wala, walang antibody, Wala yun yung kang sinasabi, protection. walang proteksyon, tama. Tapos, lalo na kapag matanda na, yung mga bata masyado, sabi ni doktora, talagang mas lalong magiging maaring malala yung maramdaman nilang mga sintomas or sakit. Kasama sila, Dok, sa mga vulnerable sectors. Yes, Yes. correct. Mm-mm. Ayan, ito naman po, Dok, sasagutin nyo lang po ito ng true or false. Ayan. Okay. Hindi naman seryoso yung mga sakit. May bakuna, kaya wala naman masyadong kaibahan kung hindi ka bakunado. True or false? Ayan. False. Bakit kaya, doktora? Ano kaya yung explanation natin doon? Kasi, anong sinasabing hindi seryoso? Hindi kasi natin mape-predict kung ano magiging effect sa atin ng sakit, di ba? Yes. So, hindi natin masasabing hindi siya seryoso hanggang hindi tayo ang naapektuhan. So, ang target talaga ng mga bakuna, yung population na tinatawag nga, sabi mo kaninang vulnerable, no? Yung sobrang bata, sobrang matatanda, at saka yung may mga comorbidities. Ano ba yung mga comorbidities? Kung meron kang high blood, meron kang diabetes, meron kang asthma, meron kang COPD, so yung mga sakit sa baga, no? Sila yung mga taong kailangan ng bakuna. Kasi, for example, yung sinasabi natin simpleng sakit na flu, kunyari, trangkaso, no? Pag ang isang taong okay yung resistensya, pwedeng sa kanya simpleng sakit yon Yes. pag hindi siya nabakunahan. Pero sa isang taong matanda, for example, matanda, na may mga comorbidities, tapos nagka-influenza siya, nagka-flu or trangkaso, tapos wala siyang bakuna, pwedeng mas malala yon sa kanya. So, pwedeng magkaroon ng komplikasyon, magka-develop siya ng pneumonia na pwede niyang ikamatay. Oo, tama yun, Ma'am Noel. Kasi, di ba, like, kung ikaw ay may asthma na, for example, or may sakit ka na sa puso, tapos ano tawag sa flu sa atin? Trangkaso. Trangkaso. Naku, yung trangkaso po, napakahirap na sakit kasi nagkaroon din ako nito. Tapos, isipin mo, dadagdagan mo ng hirap ng paghinga. Yung dati ng hirap sa paghinga, kung may asthma na siya, or mas masakit sa dibdib, yung dati nang may sakit sa puso, parang madadagdagan, di ba? So, bakit ka pupunta doon sa walang bakuna? Kung yung bakuna, pag nabakunahan ka, may dagdag ka ng proteksyon. Kumbaga, may chance na hindi ka magkaroon ng kasing-tinding sakit. Tama ba, doktora? Or komplikasyon doon sa... Yes. At saka gusto ko lang elaborate, no? Yung may pag-aaral ngayon na lumabas na yung influenza vaccine or yung flu vaccine, nakaka-prevent siya ng heart attack. Oh, Heart attack. wow. So, ina-advise siya na yung mga taong may sakit sa puso na magpa-influenza vaccine or flu vaccine kasi nape-prevent niya yung mag-develop ng heart attack. Uy, napakabanggandang balita Yes, po so noon, maganda, Ma'am Doktora, tapos Ma'am Noel. Kasi napaka-common ng heart Yes, attack sa atin, oo. Doktora. Number 1 or number 2 na cause ng pagkamatay ng mga Pilipino ang heart attack or yung myocardial infarction. At napakagandang balita na dagdag proteksyon laban sa myocardial infarction or heart attack kapag may bakuna ka ng flu vaccine. Yes. Nako, buti na lang talaga. Yearly ako nagpapabakuna ng ating pong flu vaccine. At saka, yung mga taong, for example, wala kang comorbidities, young patient ka pa, Apo. pero nagkaroon ka ng flu vaccine, nagkaroon ka ng trangkaso, tapos nabakunahan ka sa flu vaccine, no? Tapos nagkatrangkaso ka, hindi masyadong Malala yung- matindi or kayang-kaya mo siya. So, hindi ka mag-absent sa school or sa opisina kasi mild lang siya. Yes. Compared kung hindi ka nabakunahan, talagang mabibedbound or ma-confine ka talaga sa bahay kasi Oo. hindi mo kayang lumabas dahil masakit ng katawan, taas ng lagnat. Yes. Yung ganon. So, ibig sabihin do, kasi ito, lagi ko din to naririnig kapag nagka-campaign kami, doktora. Yung, Dok, pag binakunahan ako, maglalagnat ako bukas, hindi ako makakapasok. Diba? So, binakunahan daw sila, maglalagnat. Pero kung iisipin pala natin, kung hindi ka binakunahan, napakalaki ng chance na mas lalong matagal pa yung magiging absent mo dahil mas malala yung mararamdaman na sintomas at sakit. At saka hindi naman lahat ng binabakunahan naglalagnat. Yes, that's true. So, Apo. iba-iba kasi ang reaction ng tao sa bakuna. Apo. May mga taong naglalagnat, may mga taong hindi.
So, hindi ibig sabihin na yung, kunyari, yung friend mo na nagpabakuna, naglagnat, ikaw maglalagnat ka rin. Kasi iba-iba ang reaction ng katawan ng tao sa mga bakuna. Opo. Ayan. So, isa na yan, Doc, sa mga common misconception tungkol sa Yes. pagbabakuna na Oo. lahat daw, sabi nila lahat daw po ng mga binabakunahan is nagkakalagnat. Kaya yung iba, takot silang magpabakuna. So ngayon, alam na po natin na hindi po lahat na binabakunahan ay nilalagnat. Okay. Actually, may dugtong din akong sagot. Tanong, hindi ko lang alam kung sagot ni Doktora dito, kung true or false, no? So, ang tanong daw po is, kapag daw po hindi naglagnat matapos mabakunahan, ay ibig sabihin daw nito, hindi epektibo yung bakuna. Nako, ano kaya ang sagot? False! Oo, lagi ko to kasi Doc naririnig. Yung kaya nga sinabi ko kanina, hindi Apo. naman lahat talaga naglalagnat. So, depende pa rin sa bakuna. May mga bakunang, yung sinabi ko kanina, ang live vaccine, no? Yung ibig sabihin, ang laman niya, buhay na merkobyo, no? So, yun yung mga bakuna na pwedeng mag-cause talaga ng lagnat. Kasi ang lagnat, reaction niya ng katawan natin sa any foreign body or foreign substance na inintroduce sa ating katawan. So pag naglagnat ka, pwedeng magandang senyales yan dahil ibig sabihin yung katawan mo sobrang magaling na mag-produce ng mga antibodies, kaya parang nilalabanan niya yung binigay sa yung merkobyo. Kaya parang yung lagnat is a way na nagsasabi na yung katawan mo or yung immune system mo is gumagana, nagko-function, no? Kasi didetect niya na may binigay sa yung foreign substance na kailangan niya labanan. So yung paglaban niya, yun yung tinatawag natin na antibody, no? So yung pinoproduce na antibody. So para sa akin, the more na magkaroon ka ng mga reaction sa bakuna, the better. Opo. Kasi ibig sabihin nun, maganda pa yung immune system mo. Oh, so, okay, buti na lang, naglalagnat ako pagkatapos ng bakunahan. Pero napaka-mild lang. Usually, Doc, mga 1 day or less than a Saka day. inom ka lang paracetamol, Yes, so mawawala wala na. din naman. Pero ibig sabihin, kahit hindi maglagnat, maaring meron pa, nandun pa rin yung Yes, protection. oo. Kasi kanya-kanyang katawan, Oo. iba-iba yung reaction Iba-ibang natin. reaction. Okay, Noel. Ayan. So, dumako naman po tayo sa ating next na tanong, Doc. Ano daw po yung mga sakit na may bakuna? Okay. So, sabi ko kanina, karamihan ng bakuna is para sa mga sakit na nakakahawa. Pero meron na rin tayong bakuna ngayon para sa cancer, no? Yes. May ganun na rin. So, yung sa mga nakakahawang sakit, yung karamihan viral, sa measles, Yes. sa flu or sa trangkaso, sa varicella or tigdas. Meron na rin ngayon for herpes zoster, yung tinatawag nating shingles, no? Pneumonia. Ang pneumonia naman, bacteria yan. So, yung tinatawag natin na tetanus, no? Diphtheria, pertussis, typhoid, Oo. no? Hepa B, hepatitis B, hepatitis A. So, madami. Meningococcemia. Yes. Yung sabi ko naman kanina na para sa cancer prevention, yung HPV or yes. human papilloma virus na vaccine. So, yan yung sa Hepa B is also considered, hepatitis B is also considered as prevention din ng cancer kasi ang hepatitis B pwedeng mag-cause siya ng liver cancer. Yes, correct. So, napakadami na nating available na vaccine. So, yung iba dyan, available sa atin sa public health, sa government na side, they can avail it for free. Yung iba naman ay available sa ating mga private po na mga doctors, yung mga hindi available sa atin sa private, sa government na side, they can avail it din po sa private doctors natin. So, ang ganda kasi ang dami na palang sakit. COVID pala, nakalimutan. Ay, yes, of course! vaccine. Meron na din tayo niyan. So, importante doon, ang message natin doon, ang daming sakit na po pwede mo palang ma-prevent, no? Ang daming nakakahawang sakit na hindi na masyadong napapansin ngayon, doktora, di ba? Kasi marami nang nabakunahan in the past. Kaya hindi na madami yung kaso ng mga taong nagkakasakit na ito. Pero in the previous years, tama po ba ako, doktora, nang mga wala pang bakuna,
ito yung mga sakit na maraming namatay. Lahat nagkakasakit. So for example, nung wala pang bakuna sa chickenpox or Yeah po. varicella, di ba? Pag merong isang tao sa bahay na nagka-chickenpox, Yes. buong pamilya or buong household magkaka-chickenpox. Pero ngayon, dahil meron ng bakuna, so yung mga nabakunahan, hindi na sila magkaka-chickenpox. Yes. So ganun din sa mga sakit na or bakuna laban sa mga sakit na madalas natin nakikita sa bata, di ba Doc? Yung polio. Or Dati, measles. in the past, yung measles. So dati, ang dami ko pa pong nakikita ngayon, Doc, na parang mga 40s or 50s na yung legs ay may paralysis. So dati daw nagka-polio sila. Pero since marami nang nabakunahan in the recent years, ngayon parang wala na ako, Doc, masyado nakikita. Or wala na nga talaga akong nakikita. There was a time na na-eradicate na sa atin di ba, Yes. yung polio. So, merong na-declare na tayong polio-free. I think that's early part of the Yes, abang. 21st century. Pero, nagkaroon ulit Ng outbreak ng, recently. ng polio Oo. because of yung nangyari sa Dengvaxia. Yes. So, maraming mga bata na hindi nabakunahan kasi natakot yung mga nanay magpabakuna. Opo. So, nagkaroon ulit tayo ng outbreak ng polio. So yun yung consequence na kapag hindi tayo nagpabakuna, hindi madami yung nabakunahan, may possibility pa rin po na dumami yung kaso. Ano po, Doktora? So ngayon, Dok, ang tanong namin dito, halimbawa daw po ba bakunado ang isang tao, immune na po ba siya sa sakit? Or hindi na ba po ba siya magkakaroon ng sakit? Ano po yung chance kaya na magkaroon pa siya ng sakit? Okay. May mga bakuna na pag nabigyan ka ng complete dose, talagang hindi ka na magkakasakit. No? Example niyan, hepatitis B. Kasi magde-develop ka ng antibody na pagka yung level nun is enough to give you protection, hindi ka talaga makahawaan. Varicella, same din yan. No? Chickenpox, measles, ganun din. Pero may mga bakuna din na kahit nabakunahan ka, magkakasakit pa rin. For example, yung influenza, yung sa trangkaso, no, flu vaccine. Pwedeng magkasakit ka pa rin, pero mild. Okay, Kasi symptoms. depende yan sa immune system mo kung yung level ng antibody production ng katawan mo. So for example, young patient ka, malakas pa ang resistensya mo compared to an older patient na mahina ang resistensya. Pag parehas sila binakunahan ng flu, for example, pwedeng yung mas bata, hindi talaga siya magka-flu. Even maraming nagka-flu sa community. Pero yung matanda, pwedeng magkaroon pa rin siya ng flu, pero mild, hindi siya magkakaroon ng komplikasyon. So may mga bakuna tayo na ganon, na hindi totally hindi ka na magkakasakit. For example, yung COVID, di ba? Opo, yes. Magkakasakit ka pa rin, pero mild, na, yes. hindi ka mamamatay or hindi ka mau-hospital. So, depende sa type of vaccine. No? Yeah. So, yun yung Ma'am Noel. So, meron talaga, actually, yung maganda yun yung hepatitis B. Marami kasi tayong bakuna sa mga community doc. Pagkapanganak pa lang, may hepatitis B na binibigay. Tapos susundan pa siya nung ating mga routine vaccines like sa amin po sa public health, 1.5 months, yung sa pentavalent vaccine po. Tapos 1.5, 2.5, tsaka 3.5 months. So pag nakumpleto pala yun, yung mga bakuna na yun, malaki na yung chance sa ma-prevent yung hepatitis B. At yung hepatitis B, yung Hepa B vaccine, mapiprevent na rin yung possible na cancer in the future. Kasi ang ganda Sa liver. nun. Opo. Pero kung yung mga childhood vaccination, kailangan may booster yan. Ah, Tinatawag yes. natin na catch-up vaccination. No? Kasi with time, pwedeng mag-wane, bumaba yung antibody sa katawan. So usually pag nabakunahan ng bata pa, mga childhood vaccination, pag naging teenager siya, kailangan meron kang booster na ibibigay. Ayan. yun So, yun. napakahalaga pa rin Kailangan nung may booster catch-up, at catch-up po natin. So, hindi enough lang na natapos mo. Dapat sumunod ka pa rin sa sinasabi nating mga booster doses natin. Hindi lang po natatapos sa mga bata. Abang bata pa Yes. tayo, hindi lang tayo dun yung magpapabakuna. Hanggang lumaki tayo, kailangan pa rin natin ng ating booster vaccine. Yes. Kasi yun nga, ang isa sa mga misconception din dati na pangbata lang ang bakuna, Yes. no? So ngayon hindi lang siya pambata. So pang everybody. Yes. From everybody. Actually, Doc, ang dami na po naming binabakunahan ngayon. Dati, pagkapanganak, tapos yung less than
1-year-old, dapat makompleto yung bakuna. Susundan pa yan ng mayroon pang catch-up kadalasan or mga supplemental, ang tawag po namin, supplemental immunization before mag 5 years old. Tapos magbabakuna pa sa school-based immunization, grade 1, grade 4, grade 7. Tapos meron pang sa adult. Meron din tayo syempre sa mga senior citizen natin na vaccine. So life stage talaga, lahat tayo dapat ay may bakuna na. Okay. Ayan, for our next question naman, Doc, sasagutin niyo po ulit siya ng true or false. Sabi po, okay lang daw na hindi magpabakuna ang isang pamilya dahil bakunado naman ang lahat ng nakapalibot sa kanila. Hindi na daw po sila magkakasakit. So, true or false po? False ulit! Yung sinasabi, baka ang sinasabi niya parang herd immunity. Yes, no? apa. Yung herd immunity kasi, magiging true lang yan kung ang population na nabakunahan, sobrang dami na wala nang way na mahawaan. May mahawaan na parang halimbawa may isang nahawaan, wala na siyang mahahawaan ulit kasi karamihan dun sa population na yon may antibody na or may protection na, no? So yun lang nagwo-work yung herd immunity. May mga percentage yan, pero iba-iba yan. Depende ang percentage sa kung gaano nakakahawa ang isang sakit. So, mas nakakahawa ang sakit, mas mataas dapat ang percentage ng taong nabakunahan para mag-develop ng herd immunity sa isang community. So, hindi ibig sabihin na lahat ng marami nang nabakunahan sa community na yung isang household na hindi nabakunahan, hindi na sila magkakasakit. Unless na nakatira sila sa bubble na hindi sila lalabas, diba? Oo. Baka sila pa ang maghawa-hawa na doktora pag gano'n. Kasi may cases tayo na ganyan Dati yung mga kapitbahay bakunado na daw. Pero yung household na yun, naghawa-hawa sila ng tigdas. Oo, tsaka kasi lumalabas ka pa rin dun sa community na yun, di ba? Hindi ka lang naman nakatira sa community na hindi ka lalabas. So may mahahawaan at may hahawaan. Pero at least, dapat talaga yung message dun, magpabakuna talaga lahat. Kasi may contribution din tayo sa paano ma-achieve yung herd immunity. Ano po, Dra? So, pag marami tayo nagbakunahan, tumutulong tayo na ma-achieve yung herd immunity. Yung mga masyadong bata, for example, na hindi pwedeng bakunahan, or yung mga may allergy, or yung mga sobrang may sakit or nagkikimo, di ba, Doc? Hindi pa pwedeng bakunahan. So, yan. Pinoprotektahan natin sila. So, sa tingin ko po yung herd immunity, it starts within ourselves. Hindi po natin siya pwedeng iasa sa ibang tao. Kailangan gawin din natin yung part natin para ma-achieve natin yung herd immunity. Yeah. So, parang protecting yourselves and protecting others. Yun yung immunization pala. At saka, yun nga, yung halos lahat na bakunahan, may possibility na yung sakit na yon ma-eradicate, di ba? Yes, oo. So hindi na siya mag-e-exist dahil wala na siyang makakapitan na tao, mamamatay na yung virus na yon. Hindi na siya magta-thrive. So ibig sabihin nun, kapag naging successful tayo na madaming mabakunahan ngayon, ma-eradicate yung virus na yun or yung bacteria na yun, ang sansa na sa susunod na generation sa atin, hindi na makikita yung sakit na yun. Hindi na yun yung problema nila sa generation nila. So, napakaganda ng concept na yun, para tulungan natin yung susunod na generations natin. Dapat mag-start na siya sa generation. Ngayon pa lang. Diba? So, eto, true or false? Kailangan mo pa rin ng bakuna. For example, chickenpox. Pag nagka-chickenpox ka, pwedeng hindi ka nabakunahan for chickenpox, pero pwede ka magka-shingles, no? Yes. So, kasi ang shingles is reactivation siya ng chickenpox na virus. Yung natulog lang na virus, Dok, sa katawan. Kailangan ka pa rin bakunahan. Kung mas maganda yung natural immunity versus vaccine, hindi kasi pwedeng i-compare. Iba-ibang klaseng sakit, pwedeng okay na yung natural immunity mo, di mo na kailangan magpabakuna. Or may mga sakit din naman na kahit nagkasakit ka na, kailangan ka pa rin bakunahan. So, may mga example dyan, pneumonia. Kahit nagka-pneumonia ka pa, kailangan mo pa rin ng bakuna for pneumonia. Yes. Oo. So, isang example ba dyan,
flu, di ba? Kahit nagkatrangkaso ka na, kailangan ka pa rin bigyan ng bakuna for Sa mga susunod na COVID. taon. Opo. Kailangan ka pa rin bigyan ng bakuna. Yes. So, mas maganda na lagi akong bakuna ang pinipili ko, Dok, kesa sa Magkasakit. magkasakit. Kasi kung nabakunahan ako ngayon, maliit yung tsansa na magkaroon ako ng natural na sakit galing sa yung national immunity. Kasi bakit ko pipiliin na magkasintomas pa kung may bakuna na rin naman? Kaya naman natin. Tsaka mahal magkasakit. Yes. Mas mura ang bakuna. Libre minsan. Libre pa. Bawas pa sa absent. Mapaanak mo man yan, aalagaan mo pa rin naman, or sarili mo yan, di ba? Or sa work, di ba? Yes, sa work. So, bakuna talaga. Sige, Ma'am Noel? Ayan. So, true or false po ulit, Doc? Masama ang bakuna dahil naglalagay ka ng foreign substance sa katawan mo. Ayan. True or false po? False ulit. Opo. Hindi masama ang bakuna. Proven na ang bakuna na nakakatulong para ma-prevent or hindi ka magkasakit at saka maiwasan yung malalang sakit. Yes, so safe. Oo. Napakaganda ng bakuna. Safe siya. Di ba, Dok, matagal na to eh. Hindi pa nga ata ako buhay, nag-start na magbakuna dito sa Pilipinas. Tapos, sa dami ng bakunahan, minomonitor naman natin ito kung gaano kadami, may nagkakaroon ba ng mga reactions. And so far, yung mga available natin na vaccines ngayon ay napatunayan naman na safe at epektibo. Oo, siyan. So, ito naman another question. Mababago daw ng bakuna ang DNA ng tao. Naku, mahirap ulit ito. True or false? False ulit. Hindi naman niya mababago kasi iba naman yung siguro ang sinasabi rin nila yung sa COVID, no? Ng Yes, mRNA vaccine. So, ang mRNA kasi, hindi naman siya pumapasok doon sa loob ng cell na kung saan nandoon yung ating DNA. mRNA kasi, RNA siya, hindi siya DNA. So, yes. magkaiba. Oo. Ang tao kasi, ang make-up niya or yung kung ano yung Composition ng katawan niya, oo, DNA structure, siya. DNA siya, hindi siya RNA. Oo. So, yung sa COVID vaccine na mRNA, sa virus yon. So, hindi naman tayo virus, no? Yes. So, hindi naman tayo mababago. Hindi tayo magiging virus in short. Yes. So, Kasi magkaiba tayo ng composition. so, hindi ibig sabihin, Hindi, no? hindi So, nababago. yung mga, pero Fake ito, news, very fake valid news. naman tong mga questions nila, Doc. At least ngayon, hopefully, maliwanagan natin sila. Ano po? So, Ma'am Noel, Ayan, so at this point po, puputulin muna natin ang ating mga tanungan. Sa aming pagbabalik, abangan nyo po dahil aming papasadahan ang mga tanong ng bayan. dyan lang po kayo at magbabalik po ang ating show, ang BHW Me, Be Healthy with Me. Ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon. Ang kagawaran ay naglalayong siguruhin ang bawat Bicolano ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act at Philippine Development Plan. Sa panguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isinusulong ng kagawaran ang 8-point action agenda para sa bagong Pilipinas. Katuwang ang mga local government units, bawat Bicolano ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsusulong ng equity sa pagbibigay ng kalidad na serbisyong abot kaya. Kabilang na dito ang pagbibigay ng cancer screening, HIV screening, pagkamit ng 100% PhilPen target at iba pang dekalidad at maasang serbisyo katuwang ang mga lokal na gobyerno at iba pang health partners. Ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ang hatid ng DOH Bicol CHD sa mga Bicolano sa pamamagitan ng people-centered services at pagbibigay akses sa mga butkayang gamot sa lahat ng life stages. Sigurado ang kalidad na serbisyo
sa pagpapatupad ng regulation, licensing, and enforcement division ng mga regulasyon at paglisensya sa health facilities. Bukod dito, mayroon ding treatment and rehabilitation centers na naglalaan ng holistic at evidence-based treatment and rehabilitation programs para sa mga substance-dependent clients. Ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay handang magandog ng mataas na kalidad na serbisyo sa lahat ng Bicolano. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng pasilidad at pagpapadami ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang maiangat ang digital health para sa mas efficient at accessible health service delivery. Bilang isa sa pinaka-disaster prone na lugar sa bansa, sinisiguro ang kahandaan sa krisis sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga health emergency na dulot ng mga sakuna at emerging diseases. Sisiguraduhin din na bawat komunidad ay may pag-iwas sa sakit at ginhawa sa isip sa pamamagitan ng health promotion campaigns nito na naglalayong maisulong ang health literacy at mental health services sa rehiyon. Isinusulong din ang kapakanan at karapatan ng health workers sa pagbigay ng fair compensation, decent work conditions, oportunidad sa career development at pagbigay kilala sa health partners. Bilang aral sa nakarang pandemya, prioridad ang pagpapalakas ng health systems upang maiwasan at makarecover mula sa mga disease outbreak at potential pandemic. Ang kagawaran at LGUs ay patuloy din ang pagbibigay ng bakuna laban sa vaccine-preventable diseases upang palakasin ang depensa ng populasyon laban dito. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, patuloy ang paghatid ng DOH Bicol CHD ng tatak serbisyong Salud Bicolnon mula sa preventive care hanggang sa emergency response. Handa ang DOH Bicol CHD magbigay ng serbisyong may malasakit at kausayan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. At nagbabalik po ang VHW Me. Kasama pa rin po natin ngayon si Dr. Ana Linda Belien. Andito naman po tayo sa ating segment na Tanong ng Bayan, kung saan ay sasagutin natin ang mga katanungan mula sa mga estudyante o ang ating mga BHWs. Yes, sakto Miss Noel. Balita ko, galing daw po itong mga katanungan nating ito sa mga iba't ibang barangay health workers at meron din tayo mga katanungan mula sa ating mga nursing students sa mga schools natin dito sa Bicol Region. So, para palinawan natin yung ating yung mga katanungan po nila, umpisahan po natin sa unang tanong. So, ang sabi po ng nag-send ng tanong, nabasa ko lang po, hindi daw po effective ang BCG pag hindi ito nagsugat. Totoo daw po ba ito, Doc? Yung BCG, lahat ng BCG, nag-scar talaga siya, no? So, nagkakaroon talaga siya ng peklat. Kasi, yan nga yung tinitingnan natin para malaman kung nabigyan ng BCG yung isang tao or hindi, no? Pero may mga tao kasi talagang tinatawag na anergic or wala silang reaction sa katawan. So, hindi sila nagkakaroon ng peklat, no? Hindi ibig sabihin no, na hindi siya effective, pero yung katawan niya lang, kasi parang ang peklat or yung pagkakaroon ng sugat or scar, inflammatory reaction niya. So, reaction ng katawan dun sa BCG, no? So, may mga tao kasing hindi ganon kalakas yung resistensya, kaya hindi sila nagpo-form ng scar. Pero, hindi ibig sabihin na hindi siya effective. Pero, pag titingnan mo kasi ang BCG, mukhang hindi rin siya talaga that effective too. Kasi ang binibigay yan for prevention ng tuberculosis, di ba? Pero, lahat naman tayo na BCG, pero marami pa rin TB sa Pilipinas, di ba? So, hindi siguro siya as effective as the other vaccines,
pero nakakatulong pa rin na especially dun sa mga bata na hindi sila mag-develop ng malalang TB like TB meningitis or mga TB sa ibang parts ng katawan. Yes. So, actually, ako, Doc, wala akong scar ng BCG. So, hinanap ko na po yan anywhere. Kasi sabi nila, po pwede daw itusok yung BCG sa arm or sa deltoid na part or po pwede din daw po sa may puwet. Ayan. Dati, opo. Deltoid na. Sabi nila, dati daw nung matatanda or yung mga dati, dito daw po yung tusok. Sabi ko, wala talaga. Ako din, wala rin ako ng Doc. So, good to know na at least ngayon, kahit walang reaction, hindi ibig sabihin nun ay hindi siya epektibo. So, Pero tama sure din. kang nabakunahan. Yes, bakunado daw talaga po ako. May record. So, ngayon, yung tanong lang is yung, ang protection kasi daw talaga ng BCG, Doc, is more on the malalang komplikasyon ng ating mga bacteria na tuberculosis, no? So, hindi lang siya kasi sa lungs natin po pwedeng pumunta, maaari siyang pumunta sa brain, sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, ang sabi sa atin, no, na yun yung mga pinoprotektahan talaga ng BCG na to, no? So, Ma'am Noel, yung next question natin. Ayan, next question po, Doc. May posibilidad bang pagmulan ng sakit ang bakuna? Hindi siya magkakos ng sakit na, for example, yung sa chickenpox, Yes, pag oo. binigay sa'yo, magkaka-chickenpox ka. Hindi siya magpuproduce ng sakit na kung ano yung binigay sa'yo. Pero, pwedeng magkaroon ka ng mga reaction na dahil sa bakuna. Yes. For example, magkakalagnat or parang sasakit yung injection site. Pero, hindi yun yung magkakos siya ng sakit mismo kung ano yung binakuna sa'yo. For example, sa chickenpox, hindi ka magkaka-chickenpox dahil binigyan ka ng chickenpox vaccine. Magkakaroon ka lang ng mga reaction sa bakuna dahil dun sa binigay sa'yong bakuna. So, adverse reaction na hindi naman siya dahil dun sa sakit na yon, reaction mo sa bakuna. Ayan. So, actually, may kwento ako ditong na-experience dati, Doktora. Yung binakunahan daw siya like few days ago. Tapos, nagkasakit siya nung sakit na yon after like 3 days to a week. So, okay. sabi ko, baka naman, Doktora, ano siya, nauna na yung virus, nagpapadami na, tapos nagbakuna. Siyempre, medyo late na. Yes. Oo. Tama ka dyan. Kaya nga, di ba yung flu vaccine natin, Yes. may mga flu season tayo, no? So, ang advice ko dyan, yung flu vaccine, dapat mabigay sa'yo yan bago mag-flu season. So, ang flu season natin sa Pilipinas starts June, di ba? Yes, rainy season. Hanggang December. So, dapat mabigyan ka ng flu vaccine around April or May para by the time na mag-flu season, meron ka ng antibody para hindi ka magka-flu. Kasi kung magpabakuna ka during the flu season, ang chances na na-expose ka na sa virus mataas. So, halimbawa, na-expose ka, may tinatawag tayong incubation period na nandyan na sa'yo yung sakit, pero wala ka pang manifestation ng sakit, so akala mo wala kang sakit. So, halimbawa, na-expose ka sa flu, may incubation period yan na 5 to 7 days. Tapos, nabakunahan ka ng flu vaccine, nagkataon naman na yun na yung time na magde-develop ka na ng symptoms. So, akala mo, dahil yun dun sa binakuna sa'yong flu vaccine, pero in fact, meron na ikaw na-expose ka na sa taong may flu, tapos nag-incubate na yung virus sa katawan mo, nagkataon lang na nabigyan ka ng flu vaccine. Kaya nasisi. Kaya nasisi. Kaya sinasabi ko sa mga pasyente na para hindi magkaroon ng mga ganong instance, mas better magpabakuna ka before the flu season. Yes. So talagang before po kasi talaga dapat magkaroon ng sakit or yung season nga na tinatawag. Dapat yun talaga yung time na nandun na tayo, active na tayo, nagpapabakuna. Kasi kapag season na, flu season na, tapos maaring nalanghap mo na yung virus galing sa ibang tao. So yung virus na magpapadami na sa katawan nyo. So habang nagpapadami siya, tapos biglang doon ka, yun yung panahon na nagpabakuna ka, pag lumabas yung sintomas, sino ang natandaan mo? Siyempre yung bakuna. Yes. O di masisisi mo si bakuna ngayon. Pero hindi yun dahil sa bakuna. Dahil yun, late kang nagpabakuna. Meron nga mga tao na, for example, sa isang bahay, may nag-chickenpox. Tapos,
syempre na-expose ka na, no? Kasi same household kayo. Tapos gusto magpabakuna agad. Ako, hindi ko yan binibigyan ng vaccine kasi na-expose ka na eh. So, hintayin natin yung 2 weeks na incubation period. Kung hindi ka magkasakit after 2 weeks, then dun tayo magbabakuna. Kasi ang tendency, pag binakunahan mo kaagad siya, tapos nag-incubate na yung virus sa katawan niya, sisisihin niya ngayon yung bakuna na yun ang nagbigay sa kanya ng sakit. So, yun yung intindihin na natin na may incubation period na tinatawag. So, kailangan natin palampasin yung incubation period before tayo magpabakuna kung na-expose tayo sa mga nakakahawang sakit. Okay. So, ayan, ang daming nating mga questions na nakakatuwa at buti na lang nakakapagbigay tayo ng linaw tungkol sa mga to. Ito pa, another question na pumasok po is, di ba, pagkatapos magbakuna, yung mga tao, minsan ang tanong sa akin, Dok, pwede po ba akong uminom ng alak pagkatapos niyo po akong bakunahan? Pwede po ba yun, Dok? Or kung hindi, meron po ba siyang epekto doon sa bakuna? Apa. Misconception din kasi yan na hindi pwedeng uminom ng alak. Pero kahit hindi ka nabakunahan, dapat di ka hindi uminom ka ng iinom. alak. Kasi nakakasama yan sa ating liver, no? Yes. Pero yung in relation to vaccine, yung alak, kung bawal bang uminom after a vaccination, hindi naman siya bawal. Pero sinasabi lang natin na huwag kayong uminom kasi kung magkaroon ng reaction yung bakuna, tapos uminom ka ng alak, baka mamast, so hindi mapansin. Eh kung yung severe adverse reaction, hindi natin mamomonitor kasi lasing. Yes. So, diba? So, yun lang yun. Pero hindi siya, wala siyang effect dun sa pag-develop ng antibody or wala siyang effect na hindi na mag-work yung vaccine. Wala namang ganun. Okay. Pero wag pa rin iinom, ha? Pero meron wag lang lang tayong tolerable na level kasi ng pag-inom. So, at least, bawal. Kung hindi naman social drinking kasi yung ibang sinasabi, di ba? Pero bawal po talagang uminom as much as possible. Yan. Ayan, sunod pong tanong ng bayan, Doc. Halimbawa daw po na miss ang second dose, hindi na daw po ba ito pwedeng ibigay o kailangan po bang umulit ng first dose? Hindi kailangan umulit. Kailangan lang siya ibigay as soon as possible. So, for example, na nakalimutan mo, after a week na alala mo, pwede mo pa siyang habulin, no, na ibigay. So, gaano katagal yung pwede mo pa siya ibigay? Wala namang definite na interval na pwede mong ibigay yung second dose. Pero as much as possible, gusto natin masunod yung recommended na interval kasi magmamatter doon yung pag-form mo ng antibody, no? So kung masyadong malayo yung gap, baka mag-develop ka rin ng antibody pero mababa. Yes. Oo. Tsaka pag pinatagal natin yung second dose, Ma'am Noel, edi mas may chance pa yung bacteria na or virus na makapasok din sa katawan natin. Hindi pa kumpleto yung dosage natin. Partial immunity. Partial ka so, pa lang. So, pwede ka pang magkasakit. Yes. So, dapat, the soonest possible, kumpletuhin na yung lahat ng doses based sa schedule. So, lalo na sa mga bata, kasi yun yung madaming series, di ba, Doc? So, parang may first, second, and third doses ng napakadaming vaccine sa mga bata. So, message natin dyan, kumpletuhin the soonest possible. So, kailangan talaga sundin yung schedule. Yes. Actually, kahit sa matatanda, kasi may mga doses din tayo, Doc, sa elderly, di ba? So, yun. Pabakuna as scheduled. Yes. Kung hindi masunod ang schedule, then magpabakuna the soonest possible time. Yun pala yun. Ma'am Noel, ay ako na ba ang magtatanong? Ayan, kung yung mga sinasabi na lifetime prevention vaccines po ba, tulad ng tetanus toxoid vaccine, tama, siguro sa nursing student, siguro to kasi sa nursing student, sinasabi, kapag nakalimang doses ka na ng tetanus toxoid, protected ka na for life. Natatandaan ko yon. Panghabang buhay na po ba talaga yung protection na to? Yung sa tetanus kasi, hindi talaga siya lifetime. After 10 years, you have to have a booster. Yes. So, every 10 years ang booster sa tetanus. Meron siyang primary 3 series, no? 3 primary doses. Tapos, pag na-complete mo yon, after every 10 years ang booster. So, regular pa din ang pagpapabooster dapat kahit na tetanus toxoid, no? So, kahit hindi ka nasugatan, hindi ka nagkaroon ng
anything, no, dapat talaga nagpapa-booster ka para ma-maintain yung protection against tetanus. 10 years. Yes. Oh, mabilangin ko kailan kong yung last ko na tetanus toxoid. Kasi parang common misconception din po yung Doc na hindi sila nasugatan or wala silang any contact sa ganun. Hindi na nila kailangan ulit ng booster or vaccine. Ang nasusundan lang dyan, yung mga sa buntis. Kasi after nung primary dose nung pagkabata, masusundan siya. Hindi, meron pa palang school-based immunization kami, doktora, yung sa grade 1, tapos grade 7. After that, yun na yung series sa buntis naman. Ayan. So para po sa ating sunod na tanong ng bayan, naipapasa po ba sa sanggol ang proteksyon ng bakuna sa ina? Naipapasa siya sa sanggol. Kaya very important yung mga buntis na magpabakuna. Kasi, syempre, ang bata, pag ipinanganak, yung infant, wala pa siyang yung kanyang immune system, hindi pa develop, no? So lahat ng panlaban niya sa sakit galing sa nanay. So kung nabigyan ang nanay ng flu vaccine, pwedeng maproteksyonan na rin ng bata, no? Mabigyan siya sa tetanus, maproteksyonan na rin yung bata na hindi siya magka-tetanus. So karamihan ng bakuna, kung ano yung antibody yung nanay, na ipapasa niya rin yun sa bata. So, mas maganda talaga na pagbuntis, nagpapabakuna. So, kapag magbubuntis, dapat kumpleto na yung bakuna even before, no? So, habang bata pa, magpabakuna na. Yung sa buntis naman, na before ka magbuntis, na dapat meron MMR, no? Very important yan kasi yung rubella, nakasama dun sa MMR, pwede kasi yan mag-cause ng congenital anomalies sa bata, 'di ba? Yes, pag nagka-rubella yung German measles, pag nagka-German measles yung nanay na habang buntis. So pwedeng yung bata magka-develop ng congenital rubella, so pwedeng panganak siya na may cataract or ipanganak siya na cleft lip or palate. So yan yung mga pwedeng ma-prevent ng bakuna. So dapat kumpleto ang bakuna nung lahat ng mga nagpaplano palang magbuntis kasi protection na rin ito doon sa sanggol na dadalhin nila. Ma'am Noel? Ay may nag-follow up. Ma'am Noel, may follow-up question sa atin. Question po, Doc. Lahat daw po ba ng bakuna ay ligtas para sa mga buntis? Hindi lahat ligtas. So, yung mga tinatawag natin na live vaccine, kaya nga yung sabi ko kanina, yung MMR, live kasi yan. So, dapat bago magbuntis, maibigay na yan. Varicella, live din yan. So, hindi rin yan pwede sa buntis. So, yun lang naman ang bawal. Yung live. The rest, pwedeng ibigay. Yeah. So, kahit yung mga tetanus toxoid, nabibigay tayo. Importante. Minsan, flu, yes. Lalo na kapag flu season nagbubuntis. Pneumonia. Pneumonia. Kasi ang hirap magbigay ng gamot sa mga buntis. So, mas better na vaccinated para hindi magkasakit. Yes, kasi yung gamot, pili lang ang choices namin kapag buntis. Yes, So, tama. as much as possible, dapat wala nang sakit yung buntis. So, magpabakuna na yung mga nagbabalak pa lang magbuntis, yung mga buntis, pagkonsulta na, magpabakuna na rin po. At syempre, sisimulan natin yung protection sa sarili natin sa mga gagawin nating family in the future habang bata pa lang, di ba? So, ito, question daw po ulit. Ano po ang purpose ng booster sa immunization? Gaano po ito ka-effective? Siguro nakinig to sa discussion natin kanina, Doktora. Yung booster, very effective yan para pataasin yung antibody na na-develop natin para ma-maintain yung protection ng bakuna. So, very effective siya. May mga bakuna na kailangan talaga ng booster, may mga bakuna naman na hindi. So, iba-iba yung bakuna, no? So, pag ang bakuna may kailangan kang booster, like yung sa tetanus, every 10 years, no? Yung sa Hep B naman, merong catch-up vaccination na sinasabi para lang ma-maintain mo na yung antibody level mo will be adequate para ma-protectionan ka sa sakit. So, yung follow-up siguro niya yun kasi kanina sa discussion, sabi ni Doktora, di ba, habang tumatagal yung time, may chance din na parang magdi-dip or bumababa din yung level ng antibody. So, habang bumababa siya, maaring bumababa na rin yung kaya niyang bigay na protection. So, kapag nag-booster ka, gagawin, tataas ulit siya. So, kaya very important yung mga booster. Pag sinabing kailangan ng booster, sa age na to or sa after this period, nagpa-booster na. So, ayan, habang buhay po ba ang pagpapabooster
tulad po ng sa tetanus. O yan, marami talagang nakikinig sa discussion natin. Yun nga. Every 10 years habang buhay ka. Okay. So habang buhay ka, talaga Kailangan magpabakuna. every 10 years, regular. Oo. So kahit hindi ka nasugatan or nasugatan ka, dapat every 10 years. Yes. Ayan. Ayan. So, meron ka po ba, Doc, na final message pa para sa ating public? Final message, ang bakuna kasi very important yan. No? Proven na yan na effective para ma-prevent ang mga sakit, lalo na yung mga population na sobrang bata, sobrang matatanda, o kaya yung may mga comorbidities like diabetes, hypertension, yung may mga sakit sa baga. So sila yung makakakuha ng great advantage sa mga bakuna para kung magkasakit man sila, hindi sila malala, hindi sila mauospital at pwedeng hindi na rin sila magkasakit kung lagi silang nababakunahan. Ayan. So, maraming salamat po, Doktora Ann, sa inyong pagpapaunlak na mag-guest po sa amin. And of course, for sharing yung ating pong napakadaming knowledge sa ating mga tagapakinig, tagapanood na BHW, sa mga students, sa buong Bicol region. At Doktor, hindi lang to sa Bicol region mapapanood. Napapanood din po siya sa iba't ibang side ng Philippines na may access sa Facebook. So hopefully po, nabigyan po namin kayo ng dagdag kaalaman patungkol sa very important na topic natin sa immunization. So with this, Doktora, please accept our small token po para po sa inyo. Ayan, sa Doktora. Thank you very much po. At Ayan, kung may mga katanungan po kayo, katulad ng mga natanong namin kanina, comment lang po kayo sa baba at susubukan namin niyang sagutin sa aming susunod na episode. pwede rin po kayong mag-PM sa amin, mag-send ng chat, ng personal message, dahil po importante sa amin yung mga katanungan po ninyo. No? Ang show na to ay para sa inyo. And dito sa show na to, the doctor is always in. At syempre, Ayan, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Parehong oras at parehong araw. Laging tandaan ng pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kayo always be healthy para ating katawan ay always G. tama ka dyan, Miss Noel. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, BHW me, be healthy with me! DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Kono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Kono. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Kono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud.
Balanseng magkaon tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi magtimbang, dapat kitang magmano magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay,